Napakabuti po ng ating Panginoon. At ngayon po ay muli masasaksihan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay gusto ko pong talakayin sa inyo sa umagang ito ay yung tinatawag nating God's Plan for Families. Alam niyo kung bakit pumasok sa isip ko ang mensaheng ito? Kasi itong buwan ng May, atin pong sinelebrate yung tinatawag nating Mother's Day. At ito pong June, sinelebrate natin yung tinatawag nating Father's Day. So gusto ko pong i-conclude itong dalawang buwan ito sa mensaheng about God's plan for the family. So be ready, every one of you. Patiently na sa inyong tahanan, I believe with all my heart, God will minister to you this morning. Sa Genesis chapter 1, kung mapapansin po natin, nung nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis as anyo, ang sabi ng Panginoon, sila'y pinagpala ng Diyos at pagkatapos sila'y pagpalain, and sabi niyang, God bless them, and God said to them, be fruitful, multiply, and subdue the earth. Apat na bagay po ang gusto kong makita nyo doon. Una, yung original plan po ng Diyos sa family ay number one, ay gusto ng Diyos na ang bawat pamilya ay maging fruitful o to be fruitful. Pangalawa, ang gusto ng Diyos sa bawat pamilya ay pamilya na siyang nabubuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Pangatlo, ang gusto ng Diyos, ang bawat pamilya ay maging productive sa lahat ng kanilang mga ginagawa. At pangapat, ay gusto ng Diyos na ang bawat pamilya ay actively advancing the kingdom of God. In other words, every family ay nais ng Diyos na maging asset ng Diyos o maging instrument ng Diyos to expand the kingdom of God. Now, pero kung titignan po natin itong planong ito, ay nasira po ang planong ito, yung the authority and the power to enforce this plan, to be fruitful, to be blessed, to be productive, and to be advancing the kingdom of God. Ito po ay nasira nung pumasok ang kasalanan. Alam po natin ang buong istorya sa Genesis chapter 3, nung nagkasala sila Adam and Eve. Pero kaibigan, mga minamahal, huwag tayong malungkot kasi hallelujah, ang ating Panginoong Jesus ang Diyos ay nagmamahal sa atin at kanyang pinadala si Jesus upang tayo itubusin, hindi lang sa ating mga kasalanan, kundi i-restore back ang original plan ng Diyos sa bawat pamilya, na ang bawat pamilya ay mamuhay ng mabunga, mamuhay ng pinagpala, mamuhay ng productive, at ang pamilya ay magamit ng Diyos for the advancing the kingdom of God. Amen? Hallelujah! Purihin po ang Diyos. So talakayin ko po, isa-isahin ko po, yung God's plan that every family, number one, is to be saved. Isa po yung plano ng Diyos, na ang bawat pamilya ay maligtas. Ang nasa puso at plano ng Diyos ay hindi lang ikaw. Makinig po kayo sa sasabihin ko. Ang plano at ang puso ng Diyos ay hindi lang ikaw, kundi ang sabi niyan, buong sambahayan mo, si tatay, si nanay, si kuya, si ate, o lahat ng kasama mo sa bahay ay makakilala sa ating Diyos. Iyan po ang plano ng Diyos. Para makita nyo po yung ginawa ng Diyos sa Genesis chapter 6, verse 18 to 19, ganito po ang nasusulat. Ito po yung panahon na nakita ng Diyos, yung mundo ay napakasama. At dahil sa kasamaan ng mundo, ang Diyos ay dumating yung judgment sa mundo sa pamagitan ng baha. Pero isang bagay ang makikita nyo rito, nung dumating yung baha, nung dumating yung judgment ng Panginoon, ang liligtas ng Diyos ay hindi lang isang tao, kundi buong pamilya. Hello? Are you listening? Bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Ito po'y larawan na nagpapahayag na ang kalooban ng Diyos ay bawat pamilya, buong pamilya ay maligtas. Mababasa niyo po yan. Ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 18, but I will establish my covenant with you
and you shall go into the ark. Take note, you, your son, your wife, and your son's wife with you. Bago dumating yung judgment sa lupa, para i-wash out ang lahat ng mga makasalanan ng araw, ang sabi sa Bible, inutusan ng Diyos si Noah na isama niya ang kanyang asawa, yung kanyang anak, at yung mga anak ng kanyang mga asawa. Bakit? Kasi ang plano at ang puso ng Diyos, pag siya'y nagliligtas, hindi lang isang miyembro sa pamilya ang gusto niyang makuha, kundi buong sambahayan ay maligtas. Amen? Kaya kaibigan, huwag kang malungkot kung sakaling ikaw pa lang ang nakakakilala sa Panginoon. Ang dapat mong gawin, ipanalangin mo at paniwalaan mo ang salita ng ating Panginoon. Kung titingnan niyo po, doon kay Noah, gumawa ng covenant ng Diyos. Yung covenant ng Diyos na ibig sabihin na hindi na niya gugunawin ang tao sa pamagitan ng baha. Ibig sabihin, sinasabi rito na ang Diyos ay gumawa ng covenant na gusto niya na ang tao ay maligtas. Amen? Kaya God's plan and design for every family in this world is to be saved. God's plan and intention will never change. Amen? Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Now, tingnan po natin sa New Testament. Sa Acts chapter 16, verse 31, ito naman yung, alam po natin na istorya, sila Paul and Silas, sila ay nakulong. Subalit gumawa ng milagro ang Diyos sa pamagitan na nagpadala ng lindol at nakalabas sila Paul and Silas. At nung sila'y nakalabas, yung captain ng bantay prisuhan ay gusto nang magpakamatay. Kasi nung panahon yun, pag ikaw ang captain ng prisuhan at may nakawala, ay papatayin ka rin ng hari o nung tinatawag ng gobernador. Kaya dito, iunahan na niya sana na magpapakamatay siya. Pero ang sabi ni Pablo, huwag kayong magpakamatay. At dito ang sabi niya, ano gagawin namin para kami maligtas? Yun ang tanong niya kay Paul and Silas. Sa verse 31. So Paul and Silas said, believe on the Lord Jesus Christ and take note of this, and you will be saved, you and your household. Hallelujah! Manampalataya ka kay Jesus, ikaw at ang buong mong sambayan ay maliligtas. Kaibigan, ganito tinitignan ng Diyos ang kaligtasan sa mundo. Ang gusto ng Diyos, hindi lang isang individual ang maligtas sa tahanan, kundi buong pamilya ang maligtas sa Panginoon. Amen? Yan ay larawan. Kung mapapansin nyo sa Exodus chapter 20, yung Passover, kung titignan nyo dyan, sa Passover, nagbigay ng instruction ng Diyos na kumuha sila ng isang tupa na walang bahid, walang kapintasan. At ang sabi diyan, kukunin nila yung dugo at ipapahid nila doon sa door frame. Pero ang instruction sa kanila, buong pamilya ay dapat nandoon sa loob ng bahay at ipapahid ang dugo ng tupa. Now listen, ano pong ibig sabihin yun? Simple lang. Yung dugo ng tupa, simbolo po yun nung katubusan ni Jesus na gagawin sa lupa. Hello? Kaya nga sabi ni John the Baptist, ang araw nakita niya si Jesus, behold, the Lamb of God who will take away the sins of the world. Ibig sabihin, yung dugong yun ay larawan na ang dugo ni Jesus ay mabubuhos sa krus ng Kalbaryo para iligtas, hindi lang ikaw, hindi lang si kuya, hindi lang si nanay, kundi buong sambayan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ganyan po ka-gracious at ang loving kindness ng Diyos sa sangkatauhan. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. At makikita rin niyo po yan sa Joshua chapter 2 at Joshua chapter 6, yung tinatawag natin yung harlot, na ang sabi diyan nung pumunta yung bayang Israel para sakupin nila yung Jericho, at tinulungan, dalawang espay ang pumunta, tinulungan sila ng harlot para hindi sila mahuli ng gwardiya o nung tinatawag ng Jericho nung panahon yon. Pero kung titingnan nyo, gumawa ng pangako rito ang spy. Na ang sabi ng spy, ang gagawin nyo para kayo maligtas, kukuha kayo ng tinatawag na scarlet cord. Yung scarlet cord po ay kulay pula po yun.
Hello? Itatali daw nila doon sa bintana kung saan sila inilabas. Pero ang kondisyon, kinakailangan lahat ng sambahayan mo ay nasa loob ng tahanan. Si tatay, si kuya, at lahat ng mga kasama mo sa sambahayan ay kailangan nasa loob ng bahay para hindi sila makasama sa judgment pagdating ng bayang Israel para guhuin ang Jericho. Now, ang point ko po dito ay simple lang. Nagpapahayag lang po ito, mga minamahal ko, na makita nyo na ang kaligtasan nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang para sa iyo, hindi lang para kay kuya, hindi lang para kay nanay o para kay lolo, o kundi, sabi sa Bible, sa lahat ng sambahayan. Pag sinabi po nating sambahayan, ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng tahanan. Maging katulong, maging pinsan, ay kasama ng Diyos na gusto niyang maligtas. Kaibigan, kapatid, ikaw ba ganyan ang naisin mo? Kung ikaw pa lang ang ligtas sa inyong tahanan, ganyan ba ang puso mo? Pinapanalangin mo ba ang isang miyembro sa iyong tahanan ay maligtas? Si kuya, si ate, si nanay, si pinsan, yung kasambahay mo, kaibigan, kapatid, pwede bang manalangin tayo ngayon? Ipanalangin natin ang ating mga sambahayan. Pwede bang kayong mga nasa live streaming tumayo? Panalangin po natin. In the name of Jesus, I will pray and I will release the spirit of salvation na ang bawat mga sambahayan ay maligtas. Taas niyo yung kamay sa live streaming. At mananalangin tayo, Panginoon. Narito po, nakatayo ang bawat isa. Nakataas ang aming mga kamay. Tanda ng aming paniniwala na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang para ako ang maligtas, kundi ang buo naming sambayan ay maligtas. Kaibigan, banggitin mo kung sino ang nais mong maligtas sa sambahayan mo. Banggitin mo ang pangalan ni kuya, ni nanay, ni tatay, o sino man sa buong sambayan. Banggitin mo ngayon. Lord, in Jesus' name, I release the Spirit of the living God, the Spirit of conviction, the Spirit of truth to all household, that every member of the family may come to Jesus as their Lord and Savior. This is my prayer and this is my declaration to my family and to my household. In Jesus' name, amen. At doon sa mga nakikinig ng first time na gusto nyong maligtas, sumunod kayo sa aking panalangin. Sumunod kayo sa aking panalangin. O Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan at si Jesus namatay sa krus. Nabuhos sa kanyang dugo para patawarin at linisin at iligtas ako sa lahat ng mga kasalanan. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. O Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Mula ngayon, pagharian mo po ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen? Hallelujah! So napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, na gusto ko pong makita nyo rito, ay yung tinatawag ng plano ng Diyos ay ma-restored ang buong pamilya. No? Ang sabi diyan sa Malakay chapter 4, verse 6, kung babasahin po natin, ang sabi diyan, and He will turn the heart of the father to the children, and the hearts of the children to their father, lest I come and I strike the earth with a curse. Now, ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin daw, ibabalik ng Diyos ang mga puso ng mga tatay sa mga anak. At ang mga puso ng mga anak sa mga tatay. Ibig sabihin, it is a family restoration. Hello? So, ang plano ng Diyos pala, hindi lang isang pamilyang ligtas, kundi isang pamilyang buo na nagmamahal sa Diyos, buo na sumasamba sa Diyos, buo na naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya kaibigan, ipanalangin natin ito. Kung meron mang problema sa inyong tahanan, si tatay, o hiwalay kay nanay,
O ang magulang, hiwalay sa kanyang mga anak. Kaibigan, panahon na ipanalangin natin na sa oras na ito, na ang Diyos ay gumawa sa inyong tahanan upang magkaroon ng total restoration sa lahat ng relationship sa inyong tahanan. Relationship ni tatay, kinanay, relationship ng nanay, tatay sa mga anak ay gusto ng Diyos na ipanumbalik sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga pamilya. Amen? Hallelujah! So God is in business of restoring family relationship. Ito po ang ginagawa ng Diyos. Lalong-lalo na sa huling araw pong ito, yan ang isang pagkilos na gagawin ng Santong Espiritu. Alam nyo, kung pag-aaralan nyo po yung istorya po sa prodigal son sa Luke chapter 15, di ba, na-destroy ang relationship ng tatay sa anak. Kasi ang anak ay umalis sa tatay, hiningi ang kanyang mana at umalis, naglayas, at hindi lang yun, inubos lahat ng yaman at kayamanan ng kanyang tatay. Pero kaibigan, kung titingnan nyo, ang pinaka-ending nito ay nagkaroon ng restoration. Hello? Bakit? Kasi ang sabi sa Bible, dumating ang panahon, dumating sa bata, ang kanyang kaalaman, o tinatawag na nagkaroon siya ng conviction sa kanyang puso. Na sinasabi niya, o nagkaroon siya ng realization. Sabi niya, sa tahanan ng aking ama, ang mga katulong ay kumakain ng sapat, samantalang ako bilang anak ay narito'y naghihirap. Alam nyo, kung bakit nangyari yun? Simple lang. Kasi ang plano ng Diyos sa pamilya, magkaroon ng total restoration at ang tatay at ang anak. Sa madaling kwento, nagpasya ang bata na bumalik sa kanyang tatay. At ang sabi diyan, buong palad, buong bukas, puso, tinanggap ng tatay ang kanyang anak. Kaibigan, kapatid, kung meron man sa inyong tahanan ngayon, kung ikaw tatay, nanay, you are longing for your children na nag-stow away sa iyo. Kaya sabihin ko sa iyo, this is now the time of restoration. Gagawa at kikilos ang Diyos para magkaroon ng total restoration sa inyong relationship. Naalala ko tuloy, nung ako ay nasa Bicol, meron po kaming member na humingi ng prayer request. Ang sabi niya, Pastor, pwede po ba humingi ako ng prayer request? Sabi ko, ano po yung prayer request ninyo? Sabi niya, yung anak ko naglayas. Pumunta ng Manila, hindi namin alam kung ano na, kung buhay pa. Hindi namin alam kung ano na, kung nasaan na siya ngayon. Pastor, pwede bang panalangin natin, magkaroon kami ng restoration? Kasi wala na kaming communication. Sa madaling salita, on that day, nanalangin po kami. Nakakatuwa. Pagkatapos namin manalangin, I think it was Wednesday, on the following week, nakatanggap po siya ng sulat kung nasaan ang kanyang anak. At ang anak ay humihingi ng tawad sa paglalayas at nagpaplanong bumalik sa kanyang tahanan. Kaibigan, kapatid, God, it is business now na magkaroon ng family restoration. Kung ikaw man ay narito ngayon at nakikinig ka, o may anak kang naglayas, pwede bang iunat mo yung kamay? Mananalangin ako na ma-restore ang relationship niya sa iyo. Sige kaibigan, kung ikaw ay nakikinig ngayon, nasa live streaming, pwede bang tumayo ka? Iunat mo lang ang kamay. I believe there is power in prayer. O kung sino man sa inyo mayroong problema about restoration in the family, sa nanay at kay tatay, kinanay, o kay nanay at sa kanyang mga anak, pwede kayong tumayo, kayong mga nasa live streaming, kayong mga narito, and I will pray, and I will decree, and I believe, magkakaroon ng total restoration because God is in business of restoring the family restoration. Sige po, in the name of Jesus, Father, I know there is no distance in your presence. At nakita mo ang mga tumayo ngayon na tumaas ang kamay na naghahangad na magkaroon ng total restoration ng bawat pamilya. Kinanay kay tatay, sinanay kay tatay, at maging kay tatay sa anak, maging kinanay at sa mga anak. Father, in the name of Jesus, I speak the power of the Holy Spirit now. Father, it is your word na sinasabi mo,
ibabalik mo ang puso ng mga anak sa mga tatay at ang puso ng mga tatay sa mga anak. Kaya sa pangalan ni Jesus, because this is your will, this is my prayer. Father, release the spirit of restoration now. Kung nasaan man ang mga nag-stowaway nilang anak, I pray na magkaroon sila ng realization na sila'y manumbalik kay tatay o kay nanay. At kung sino man ang mga naghiwalay ng mag-asawa, I decree and I declare, magkaroon ng total restoration sa bawat pamilya, sa bawat mag-asawa. This is my prayer and this is my declaration in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kung papansin nyo, ginawa po yan kung yung restoration na yan ay tinuro din po yan ni Paul sa Ephesians chapter 5. Hindi natin papaliwanag ang Ephesians chapter 6. Yung relationship ng tatay, ng mag-asawa, ng asawang lalaki sa asawang babae, pinaliwanag yan. At the same time, pinaliwanag din dito yung relationship at yung tinatawag na relationship ng magulang sa tatay at yung mga anak sa tatay. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po binanggit pa sa inyo ito? Para paliwanag ko lang sa inyo, God is in business of restoring family relationship. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Pangatlo pong plano ng Diyos ay tinatawag natin, ang bawat pamilya ay pagpalain o be blessed. Bakit? Sa Malakay chapter, sa Proverbs chapter 10 verse 22, be blessed. Ang sabi po diyan, makinig po kayo, napakaganda. The blessing of the Lord makes one, means family, rich, and He add no sorrow with it. Babasahin ko po sa Tagalog, ha? Ang pagpapala ng Panginoon ay ginagawa niyang mayaman ang bawat pamilya at hindi siya nagdadagdag ng kalungkutan. Hello? Alam niyo mga minamahal, isang bagay po yan na dapat nating makita, na ang ating Diyos ay Diyos ng nagliligtas, Diyos na nagre-restore, pero tandaan nyo, ang Diyos ay Diyos din ng nagpapala. Amen? Kaya nga kung titingnan nyo, isang restoration na ginawa ng Diyos sa tao, ay hindi lang sila'y ma-restored na sa relasyon sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan, hello? Kundi para ang ma-restore din sa tao yung original plan ng Diyos. Na ang tao na sa buhay na ito ay mamuhay ng isang mapagpalang buhay. Hello? Bakit ko sinasabi yan? Now take note. Sa John chapter 10, verse 10, ang sabi dyan sa John chapter 10, the thief comes to kill, steal, and destroy. It means Satanas. At ang sabi diyan, but the Son of God come to give us life and have it more abundantly. Ibig sabihin, kaibigan kapatid, nung si Jesus pala ay namatay sa krus ng Kalbaryo, kasamang kinuha ni Jesus, hindi lang ang kasalanan mo, kundi pati ang sumpa sa kahirapan ay tiginuan na ito para ma-restore back yung original plan ng Diyos na ikaw sa mundong ito ay mamuhay ng isang mabuhay na mapagpala. Amen? Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang sabi diyan, the Son of God came. Ang anak ng Diyos na parito para bigyan tayo ng buhay, take note, at buhay na masagana. Dalawa po yun. Buhay at buhay na masagana. Minsan, ang tinatanggap lang natin ay buhay na walang hanggan. Pero kaibigan kapatid, half gospel yan. The full gospel is believing that Jesus is your Lord as your Savior, but also believing that Jesus is your Lord and your provider. Amen! Kaya nga, ang salitang abundant, makinig po kayo, ang salitang abundant, denote from the word fountain, in Greek, which means super abundant, excessive, overflowing, and over and above. Kaibigan, ito rin ang isang plano ng Diyos. Sa isang pamilya, na ang pamilya ay mamuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos, hindi sa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat sabi sa Bible,
tinubos tayo ng Diyos sa ilalim ng sumpa. Ang sumpa ay nandoon ang kasalanan, ang sumpa ay nandoon ang kamatayan, at ang sumpa ay naroon ang kahirapan. Amen? Okay, now. Sa Psalm 112, verse 1 to 3, gusto kong basahin. Tingnan nyo, napakaganda. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delight greatly in His commandment. Take note of verse 2. Ang sabi diyan, his descendant, mean his families, his descendant will be mighty on earth. And the generation, means the family, the generation of the upright will be blessed. Will be blessed. Ang sabi diyan, the generation or the family of the upright will be blessed. And take note of verse 3. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endure forever. Hello? Ang gusto pala ng Diyos, ang manahan sa bahay nyo, hindi lang kapayapaan, hindi lang righteousness. Hello? Hindi lang kagalingan, kundi wealth and riches ay manahan din sa tahanan natin. Amen? It is the ultimate plan of God for every family to live under His blessing. Woo! Nanay, tatay, paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Kasi si tatay at si nanay ang susi rito. Amen? Kasi ang sabi diyan, kung titignan natin, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who delight greatly in His commandment, His descendant. Ibig sabihin, kung si tatay, si nanay, namumuhay ng matuwid, their generation will be blessed. Tay, nay, mamuhay ka ng matuwid. Maglingkod ka sa Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. At kung gagawin mo yan, the Bible says, riches and blessings shall be in your house. And the Bible says, your generation, your family will be blessed. Amen. Kaya kaibigan, minsan nalulungkot ako, marami mga Kristiyano ang pinaniniwala ang lalagi ay ang mapunta sa langit. Kaibigan, kapatid, totoo yun, pupunta ka sa langit. Pero ang nais ng Diyos sa mundong ito, ma-enjoy mo rin ang pagpapala niya, hindi lang ang langit. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, change. Sabihin mo sa mga nakikinig sa katabi, change. Magbago po tayo ng kaisipan. Amen? Kailangan po natin ng isang pagbabagong isip. Sa Psalm 37, verse 25 to 26, sabi ni Pablo, natutuwa ko, sabi ni David, I have been young, and now I am old. Nung bata pa ako, ngayon matanda na ako, yet I have not seen the righteous forsaken. Hindi ko nakita ang taong matuwid ay iniwanan ng Diyos, pinabayaan ng Diyos. And then sabi niya, no, maging ang kanyang descendant, maging ang kanyang family ay naglilimos. Hello? At sabi diyan verse 14, He is ever merciful and land, and His descendants are blessed. Hallelujah. Ang sabi diyan, bata na daw siya, tumanda na siya, hindi niya nakita ang taong matuwid, pinabayaan ng Diyos. At ang kanyang mga descendant o kanyang generation, ang sabi diyan, hindi naglilimos, kundi sila'y maawain, sila ang nagpapautang. Hello? At ang kanyang pamilya o descendant, tinatawag silang pagpapala. You have to see it by faith. Alam niyo ba kung paano nagkaroon ng breakthrough sa financial blessing? Yung kilala natin na sinasabi sa Bible, yung nanalangin siya, at nung siya'y nanalangin, pinagpala siya ng Panginoon. Nalimutan ko yung pangalan nito. Nung siya'y binagamit natin sa prayer, nang sabi niya, Lord, bless me indeed. Can you say that na, remember that? Ano ba pangalan nun?
Si Jabez? Yes, si Jabez. Nag-pray siya, Lord, bless me indeed. Kasi yung pangalan niya, ibig sabihin, sinumpa, pinagpala. Pero nung nakita niya yung revelation, na sila'y covenant people of God, tinanggap niya. At nung tinanggap niya, nag-change ang buong buhay niya. At ang sabi, pinalawak ng Diyos ang kanyang teritoryo. Pinagpala ng Diyos ang kanyang kamay. Amen? Ibig sabihin, it is begin in believing. It is begin in your mind. If you believe that you are blessed, you will be blessed by God. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, change. Nanonood, change. Baguhin. Kaya nga minsan, marami sa atin na, alam nyo, sa 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ganito pong nasusulat. Si Jesus daw ay mayaman at nagpakahirap. Sabi niya, si Jesus daw ay mayaman na nagpakahirap para tayo ay yumaman. Hello? 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ibig sabihin, si Jesus pala, kasama pala sa katubusan ni Jesus, yung ating kahirapan. Amen! Ibig sabihin, kaya pala si Jesus namatay at naghirap at nagdusa para pala ikaw ay yumaman. Hello? Are you listening? Kaya nga kailangan makita mo ito sa iyong buhay. Alam nyo, naborn again ako September 5, 1976. Naging missionary ako 1981 bilang missionary. Naniniwala na ako na ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Pero ang paniniwala ko ay hanggang dito lang. Wala sa puso. Pero noong 2016, nung pinaniwalaan kong sa puso ko na ako'y isang pinagpala ng Diyos, nagbago ang buhay ko. Hello! Ako na dating nangungutang, ngayon ako ang nagpapautang. Hello? Are you listening? Bakit nangyari? Nabago lahat ang buhay ko nung nagsimula akong naniwala na ako inilagay ng Diyos sa mundong ito hindi para mamuhay ng isang pulubi, kundi mamuhay ng isang mayaman. Hey, are you listening? Nais ng Diyos na ikaw na nakikinig ngayon sa tahanan mo, change your mind, change your belief. God's plan for you is to prosper. Amen. Kaya mahalaga po yung bakit yan? Kung hindi natin, bakit napapaniwalaan natin na tayo ligtas sa ating mga kasalanan? Kung napapaniwalaan natin tayo na ligtas sa kasalanan, bakit hindi natin paniwalaan na pati sa buhay na ito ay gusto ng Diyos na mamuhay ka ng isang pagpapalang buhay? Tandaan mo, kaibigan, kapatid, tinubos ka ng Diyos, hindi lang sa sumpa ng kasalanan, kundi maging sa sumpa ng kahirapan. Amen? Now, gusto kong basahin ang Genesis chapter 12, verse 2 to 3. Take note of this. Genesis chapter 12, verse 2 and 3. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, I will make you into a great nation. Take note, gagawin kitang dakilang bansa. I will bless you and make you famous. Pagpapalain kita at gagawin kitang dakila. Take note, and you will be a blessing to others. At ikaw ay magiging pagpapala sa iba. All the family on earth will be blessed through you. Lahat daw ng pamilya sa mundo ay magiging pagpapalain para sa iyo. Now listen. Kung titignan natin, ito yung covenant ng Diyos kay Abraham. Ang covenant ng Diyos kay Abraham ay ito. Ang sabi ng Diyos, pagpapalain kita at gagawin kitang dakila. Para ano? Para ikaw maging pagpapala sa iba. Hey, are you listening? Now take note. Kung titignan nyo sa Galatians chapter 3, verse 29, para maintindihan nyo po, ang sabi diyan, and if you are Christ, then you are Abraham's seed, and heirs according to His promise. Kung ikaw daw ay na kay Kristo, ikaw ay descendant ni Abraham. At ang sabi diyan, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham
ay pangako din ng Diyos sa iyo. Ikaw ang tagapagmana ng pangako ng Diyos. Ano yung minana mo kay Abraham? Ang minana mo kay Abraham ay ang pagpapala. Amen! Kasi sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you and make you famous. And you will be a blessing to others. And the family on earth will be blessed through you. You have to see yung covenant ng blessing ng Diyos kay Abraham ay tinanggap mo rin sapagkat ikaw ay na kay Kristo Jesus. Kasama tayo sa covenant na ito. Ang covenant ng Diyos, pagpapalain kita. Take note, bakit? Para ikaw ay maging pagpapala sa iba. Amen! Paano ka magiging pagpapala kung hindi ka unang pinagpala? To be a blessing to others, you must be blessed first. How can you lend to others if you do not have anything? You can only lend to others because you have an abundance. Yes, are you listening, church? Are you listening? So you have to see it na bilang mga anak ng Diyos, sa mundong ito, inilagay ka ng Diyos para ikaw ay mamuhay ng pagpapala, para maging pagpapala ka sa iba. Amen? Alam niyo, natutuwa ako. Mula nung pinaniwalaan ko ang salita ng Diyos na ako'y kanyang pagpapalang at ako ay magiging pagpapala sa iba, bumubuhos ang pagpapala sa akin. Last June 6, pagkatapos kong makinig ng Sunday service, online, nasa taas ako, hawak ko yung aking cellphone, suddenly, may nag-message sa akin, sabi niya, Tay! Sabi ko ba, sino ito? May nag-message sa akin, take note, more than 30 years, hindi kami nagkikita. More than 30 years, wala kaming communication. Ganon. Ang tagal na, pero nag-greet sa akin, Tay, kumusta ka na? Sabi ko, ay, by the grace of God, I am blessed. Sabi ko, by the grace of God, I am blessed. Ang sagot sa akin, Tay, Happy Father's Day. Sabi ko, wow, ang aga naman. Sabi ko, ikaw ang unang bumati sa akin ng Father's Day. Tapos, nag-message ulit, Tay, pwede ba? Pakibigay mo naman yung bank account mo. Ay sabi ko, sige. Sinend ko yung aking bank account. Pagka-send ko ng bank account, sabi niya, Tay, magdideposito po ako sa iyo. Pero hindi ngayon linggo, bukas ng umaga. Ganito po, Tay, magdideposito ako sa iyo ng 100,000. Hello? At ang sabi niya, yung 75,000, Tay, gusto kong ilagay mo sa misyon. Humanap ka ng mga pwede kong paglalagyan ng 75,000 sa mission, and 25,000 ay sa iyo. The following Monday, may nag-message, I received a 100,000. Are you listening? And the following week, yung 75,000, nirelease ko sa mission. Naiintindihan nyo? Biniles ako ng Diyos para maging pagpapala sa iba. It is blessed to give than to receive. Tama? Kaya nangyari, pinagpala ako ng Diyos. So pinagpala rin. At hindi lang yan. Sa totoo lang, itong buwan kong ito, nakapagbigay na ako ng ating share para po sa Thanksgiving anniversary na. Nagbigay na po ko, itong June lang. At hindi lang yan, 4 na pastor po. 4 na pastor ang tinaniman ko nitong June. Hello? Mga nagulat pa sila ng mga tinaniman ko. Bakit ko nagagawa ngayon magbigay ng magbigay? Kasi pinagpala ako ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa iyo, ikaw na nakikinig, maging blessing, ikaw ay pagpalain ng Diyos para maging pagpapala ka sa iba. You have to also apply the principle of giving. You have to apply the principle of sowing. Kasi ako po,
monthly nagtatanim. Iba po ang pagtatanim ko sa aking tithes and offering. Monthly. Mas malaki pa ang naitatanim ko kaysa sa tithes and offering ko. At ang karamihan ng tinatanim ko sa mga pastor at mga manggagawa at gawain. Kasi ako'y binibless, kailangan ko rin man i-bless sila. And I pray and I decree and declare, dumating ka sa estado na ikaw ay maging isang pagpapala para ikaw ay maging pagpapala sa iba. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen? So, huwag kayong tumingin na si pastor lang yan. No. Minsan kasi nalulungkot ako, may naririnig ako. Si pastor, pinagpala yan, magbibigay yan. Sa loob-loob ko. Bakit? Dahil ba ako pastor? Pagpapalaki, no? Hindi po. Tandaan po ninyo, ang equalizer ng status natin sa Diyos ay wala po sa posisyon, kundi nasa pananampalataya. Hello? Wala sa apostol, wala sa posisyon, kundi nasa pananampalataya. Kung nananampalataya ka sa Diyos, yun ang magiging status mo. Hello? Naintindihan niyo ibig sabihin. Kaya nga wag niyo po kong i-level na ako'y binibless kasi ako po'y pastor. Wag po, please. Kasi ang Diyos hindi tumitingin sa posisyon. Tumitingin siya sa level ng pananampalataya mo. I-release mo lang ang pananampalataya mo. Ibigay mo ang ikapu mo. Magtanim ka na magtanim sa karya ng Diyos and you will receive your harvest. Amen? Now, take note of this. Gusto ko pong basahin niyo po ito. Kung malalagay sana sa screens, mailagay ito. Gusto ko pong basahin itong His punishment. Ang sabi diyan, His punishment to disobedient parents is up to the fourth generation. Tingnan nyo ha. Yung punishment ng Diyos sa mga disobedient parent is up to the fourth generation. Pero take note, but His faithfulness to the obedient parent is up to 1,000 generation. Amen! Tay, nay, magpakabait na kayo. Tay, nay, magpakatapat na kayo kasi yan ang mamanay ng generation nyo. Pag ikaw naging tapat, naglingkod ng buong puso, binibigay mo ang buong buhay mo, nay, tay, sasabihin ko sa iyo, isang mana yan na maibibigay mo sa generasyon ng iyong pamilya. Ang sabi diyan, it is 1,000 generation. Kaya kaibigan, kapatid, mga nanay, mga tatay, maging tapat po tayo sa Diyos, lalong-lalo na sa ating pagbibigay. Sa pagtatanim natin sa ating huwag niyong kukulangin ang ikapu at handog ninyo sa Diyos. Kasi anuman ang maging obedient nyo at pagsunod nyo sa Diyos, aanihin ng generation ng mga anak ninyo. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, you are blessed! Amen? Okay now, pang-apat, ano ba yung plano ng Diyos? Be in God's service. Ang plano pa ng Diyos ay, kaya tayo tinawag ng Diyos bilang pamilya to be in God's service para maglingkod sa Kanya. Sa Joshua chapter 24 verse 15, and if it seem evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods with your father served that were of the other side of the river, or the gods of the Amorite, in whose land you dwell. Take note, sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah! So God wanted all the members of the family to serve Him. Amen? Hindi lang si tatay, si nanay, kundi si kuya, si ate. Amen? Maging si bunso. Ang plano ng Diyos sa isang pamilya ay maglingkod sa Diyos. Kaya nga, nung nilikha ng Diyos ang tao, pinagpala ng Diyos ang tao. At hindi lang pinagpala, ang sabi niya, kayo ay magbunga. At hindi lang yan ang sabi niya, I have give you dominion, subdue the earth. Ibig sabihin, subdue the earth to expand the kingdom of God. Ibig sabihin, from the very beginning, the original plan of God for the family ay maglingkod sa Diyos ng buo bilang isang pamilya. Amen? Kung kayong magulang, may mga anak kayo na hanggang ngayon, suwail pa rin. Naglilingkod na kayo pero ayaw pa rin ng ano nyo.
Huwag kayong malungkot, manalangin kayo. I-decree and declare ninyo, ipanalangin ninyo, babalik yan sa Diyos at maglilingkod yan sa Diyos. Amen? Kasi since then, yun ang plano ng Panginoon. Amen. Take note of it. Huling verse na gusto kong basahin sa Exodus chapter 10, verse 9. Tingnan nyo, ano yung intention ng Diyos? Bakit kinuha ng Diyos ang bayang Israel mula sa Ehipto at dalhin sila sa lupang pangako? Ano ang intention ng Diyos? Take note ha. Exodus chapter 10, verse 9. And Moses said, we will go with our young and our old. Aalis kami, kasama yung aming mga bata at yung aming matatanda. Our son, mga anak namin, na lalaki, at anak namin na mga babae. Pati kasama dyan yung aming mga flock, yung aming mga herb. Take note. We will go. Ang sabi diyan, we will go. For we must hold peace to the Lord. Sabi niya ni Moses kay Parao, kami ito yung aming mga bata, matatanda, mga lalaking anak, mga babaeng anak, at pati yung mga hayop namin, aalis kami sa lupang ito, Ehipto, para pupunta kami doon sa lupang pangako. For we must hold peace to the Lord. Para kami ay magsamba sa Diyos. Ibig sabihin, kaya pala tayo inalis ng Diyos sa mundo. Hello? Sa mundo ng kasalanan, upang buo tayong pamilya ay maglingkod sa Diyos. Amen? The main intention of Israel to leave Egypt was to serve God with their whole family. Brothers and sisters, nanay o tatay, kung may mga anak kayo na hindi pa naglilingkod sa Diyos, ipag-pray po natin. Mamaya, I will release a blessing na sila ay makasama natin maglingkod sa ating Panginoon. Natutuwa ako pag nakikita ko ang buong pamilya naglilingkod sa Diyos. Nandyan, si tatay, si nanay, si tatay minsan pastor, si nanay ay aser, yung mga anak na sa worship team, napakagandang tingnan. Amen? Bakit? Kasi yun ang design ng Diyos sa pamilya. Hindi lang ikaw tatay, hindi lang ikaw nanay. Kung sakali man may anak ka, nasa liwa sa paniniwala mo, panalangin mo na maging isa siya, na sumama sa iyo, maglingkod sa Diyos. Didinggin ka ng Diyos, kasit mula't mula pa, ganoon ang plano ng Diyos. Amen? Kasi we are praying according to the will of God. And whatever we pray according to the will of God, the Bible says, God will hear us. Amen? Amen. Now, for conclusion, gusto ko pong balikan ang lahat ng ating pinag-aralan. Ano ba yung tinatawag nating God's plan? That every family, number one, is to be saved, to be restored, to be blessed, and to be in God's service. I want every one of you to stand up, please, and we will pray. Especially doon sa mga pamilya na hindi pa buo na naglilingkod sa Diyos. I will release a blessing na si ina, pati ang mga anak natin, ay buong buo makasama natin maglingkod sa Diyos. I want you to raise your hands. Kayong mga narito, itaas ninyo yung mga kamay. Kayong mga nasa live streaming, taas ninyo yung kamay nyo sa live streaming. And we will release the blessing of God. We will decree and declare, O Rabasanda, Father, in the mighty name of Jesus, we come to you by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Father, you have revealed to us that from the very beginning, na ang plano mo sa bawat pamilya ay maligtas. Ang plano mo sa bawat pamilya ay magkaroon ng restoration sa bawat pamilya, kay nanay, kay tatay, at maging sa mga anak. At ang plano mo rin sa buong pamilya ay mamuhay ng isang pagpapala. At ang plano mo sa buong pamilya ay lahat sila ay maglingkod sa iyo. Si tatay, si nanay, si matanda, si kuya, si ate, o si bunso, ay nais mong maglingkod sa iyo. Father, in the name of Jesus, dahil ito ang iyong plano, nananalangin po kami ngayon. I want you to utter your prayer now. Kung ikaw na ngayon ay narito, kung meron pang hindi ligtas sa inyo, o kung gusto mo na may mga kasama ka sa bahayan na hindi pa naglilingkod, ikaw lang,
at nagiging persecutor pa sa iyo, ipanalangin mo ngayon. Nay, tay, kuya, ate, pag-pray ninyo. Kung si kuya, si ate, nagiging persecutor pa sa iyo. O si tay, o si nay, nagiging persecutor pa sa iyo sa paglilingkod mo, pray. I believe this is now the time and the season. We are now living in the last hour of the last day that God will move mightily in our midst. Yung inaakala mong imposible ngayon, magiging posible. Because this is the season of God. I repeat, this is the season of God. Oh, Rababa, panahon ito na magkakaroon ng total restoration ng bawat pamilya. Panahon ito, ang bawat miyembro sa tahanan ay maliligtas. Panahon ito na ang bawat pamilya ay pagpapalain ng Diyos upang sila ay maging pagpapala sa iba. At panahon ito na napakikilusin ng Diyos sa Kanyang Santong Espiritu upang ang buong pamilya ay magsama-samang maglingkod sa Diyos. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, this is our prayer. And this is our declaration sa lahat na nakikinig ngayon maging sa live streaming. I release the Spirit of the living God. Spirit of the living God, move. Move the heart. Ang puso ni Itay, ang puso ni Inay, ang puso ni Kuya, ang puso ni Ate, ang puso ni Bunso, ang puso ng lahat na sa loob ng sambayan. I pray in the mighty name of Jesus, Lord. Come, touch their heart. Save them, Lord. Save them, restore them, bless them, and make them to be in your service as one family. This is my prayer, and this is my declaration in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Shalom to everyone.